Yan na yung finished product. Tapos gagawa uli kami ng 4 pa. Mag-set up ngayon ng isa. Yun, sineset up nila. Ayan. Bagong chassis yun. Ginagawa nila. Ayan yung chassis. Ayan, akot nila yan. Ayan yung sa flooring. Ilang piraso ba yan? Lima lang ganyan. Flooring yan. Ayan yung papatungan ng checkered na steel plate. Ganyan na magiging itsura niya. Yan. Yan. Ganyan na magiging itsura niya. Dalawang bintana, isang pinto. Ayan yung foreman dito. Yan. Yan. Dalawang bintana yan, isang pinto. Pero sabi ng may-ari, isang bintana na lang daw. Ayan yung foreman dito. Yan. Isang bintana, isang pinto. Tapos sabi ng may-ari, bababaan na lang daw yung bubong. Medyo babaan yung bubong. Nagkakabit sila ng pintuan ngayon. Nagkakabit nila ng pinto. May upuan yan. Hindi ka ba? Ayan yung upuan. Yan. Ayan yung loob niya. Bintana. Hindi ko lang kung pipinturahan yung checkered plate na rin. Steel plate. Parang hindi yata. Pipinturahan ba itong flooring nito? Hindi. Pipinturahan yung flooring nito? Hindi na. Hindi na daw pipinturahan yung flooring. Yan. Sabi nung amo namin, medyo babaan daw yung sesame, yung bubong. Babaan niya. Tapos paliliitan yung pinto. Pati bintana liliitan. Para bawas gastos na naman. Pero yung lapad at haba niya, yun pa rin. Yan yung foreman, yung nakaharap na yan. Yan. Pilipino. Ayan. Iaangat na nila yun. Static. Yun yung ang tawag dyan ay turntable. Yan. Pinapantay niya yun doon sa ano. Tapos i-spot.
Wine-welding pa nila yan. Ano lang yan. Spot lang. Mamaya pa nila yan ito full weld. Yan, yung 5 piraso na yan, ipapatong nila yan para yan yung flooring, sa flooring yan. Yan yung papatungan ng checkered plate. Papatong nila yan dyan sa chassis na yan. Kabalagbag. Yan yung turntable nya yan. Yan yung welding. Tapos yun naman sa likod na yun, welding din nila yun sa I-beam na malaki. Kasi yun yung pagkakabitan ng molye para sa anong tawag yan? Molye sa gulong, molye ng axle ng difference, basta molye ng gulong yun. Hindi ko alam ko ng tawag yun, nalimutan ko na. Alam ko ang sukat niya ano 5 meter by 150, 5 meter by 1.50 meter. Yan, kinakabitan nila yan ng pinto para mailabas na. Pinto, bintana, meron na, upuan, meron na, tsaka yung dalawang axle, yung gulong, nakakabit pa nila yung meron na yung pinto na doon sa loob, ikakabit na lang nila yung bisagra. Sarap na panser. Sarap na ulit. Yan yung hanger ng molye. Yung mga letter yun. Yan, bubutasan pa nila yan. Yan yung chassis na bago ginagawa nila. Ganon din yan. Kaparehan yung isang yun, yung portable cabin na yan na ginagawa nila. Chassis. Ang sukat niya ng floor area niya ay 500 cm by 115 cm yung floor area. Tapos yung taas ng wall niya ay 210 cm. Ito yung frame ng wall niya. Diyan nila ipapabricate yan. Pero dati mataas yan. Ngayon pinababaan nga ng may-ari. Ano yata dati yan? 250 cm. Ngayon 210 cm na lang. Tapos yung bintana niya, wala nang bintana.
Yan. Tapos yung pintuan niya, paliliitin. Dalawa kasi ang bintana niyan. Eh, sabi nung amo namin, huwag nang lagyan ng bintana. Pintuan na lang. Tapos medyo nalakihan din siya sa pintuan. Sabi niya, paliitan na lang daw yung pintuan. Para bawas gastos sa materyales. Tapos may yung mga materyales nila, yung color roof, plywood, tapos mga tubular na 1x1, tapos I-beam. Hindi ko alam kung anong sukat ng I-beam na yun. Lahat naman ay ginagawa nila dito, basta tungkol sa welding. Nagagawa din sila ng tangke ng truck. Ayan, yung kita mo yung truck na yan, gumagawa din sila nyan, tangke ng truck. Tapos pag may mga sira yung mga truck, halimbawa may re-repair sa truck, talagay na natin yung mga mudguard, yung toolbox, gagawa din sila nyan. Yung patungan ng water pump, kasi may water pump yan eh, yung tangke na yan, yung water truck na yan, trailer water truck, may water pump yan, ginagawa nila ng patungan yan. Yun, ano yan, Indonesian yan. Tapos gumagawa din sila ng selar, yung gas wellhead selar, pupuntahan ko yun. Ito yung mga materials nila sa gas wellhead seller. Yan, mga steel plate. Ito lang ko ng sukat yan. Tapos ito, yung tubo na yan. Yan, mga I-beam. Yan, tubo na yan. Yan. Lahat yan, yung materials na yan, sa gas wellhead seller yan. Materials nila yan doon. Yan. Yan ang gas wellhead seller. Yan yung mga rectangle na yan. Apat na kasi yan eh. Yan. Yan. Madilim. Dito. Ito maliwanag. Madilim din. Yan. Kita ba? Yan ang ginagawa nila. Gas wellhead seller yan. Yan yung lugar kung saan mag-uumpisa magbutas yung rig. Pagka nakatayo na yan, ang taas niya na mahigit 400 cm eh. Tapos yan, mga railings nila yan, guard railings na yan pagka natapos yung gas wellhead seller. Yung basta sa gas wellhead seller yan, kasi bawal dun eh, bawal mag video doon sa gas wellhead seller, pinagbabawal yan ng Aramco. Yan, I-beam. Yan ang ginagawa nila dyan. Yan. Hindi ko alam kung anong sukat niyan. Tatanong ko doon sa foreman. Siya nakakaalam niyan eh. Yung gas wellhead seller na yan.
Yan, yan yun. Yan. Kita nyo. Yan yung gas well head sa Elara. Yan. May guard railings yan para sa mga sasakyan. Kasi yan, pagka yan ni kuan, binabaon yan sa lupa. Level yan sa sa lupa. Babaon sa lupa yan, naka-level sa lupa. Kaya yan, dapat mayroong guard railings para hindi mapasok ng sasakyan. Kasi may nahulog na dati dyan eh. Yung wala pang guard railings. Hindi nila nilagyan ng safety perimeter. May nahulog, patay. Tsaka yung marami kasing dito, pag-alagala na camel, tupa. Pero unang priority talaga nila, tao. Baka mahulog dyan. Kasi hindi mo talaga mapupunayan pagka matindi ang sikat ng araw. Kasi nakabaon nga yan sa lupa, pantay lupa yan. Kasi kaya nilalagyan ng ganyan pag nagdidrill ang rig para hindi gumuho yung lupa. Kasi yan yung pinakang opening ng rig eh, para pag didrilling niya. Ayan, tapos na. Babalik ulit ako doon. Punta ako yung foreman, tatanong ko kung anong sukat niyang yung seller na yan. Siguro sa mga susunod na araw gagawa uli sila niyan pag nailabas na yung 4 na seller na yan. Bibidyohan ko rin yung pagka naggawa uli sila ng bagong seller. Ngayon itatanong natin doon sa foreman kung anong sukat ng seller na yun. Saan na yun? Yan, nakataas na. Hindi maliwanag yan. Naitaas na nila. Wala kasi ako nung tinaas eh. Nagpunta ako doon sa seller. Anim lahat yung gagawin nilang ganyan. Patatlo na yan, may tatlo pa. Ayan, isa, dalawa, tatlo. May tatlo pa natitira. Pinunan nila ng sentro. Layout na nila yung I-beam yung flooring. Tapos i-divide nila yung pan na yan sa 5. Madali lang naman yun. Kukunan mo lang ng sentro kasi 5 nga. Sentro sa pahalang, sentro sa balagbag. Pag nakuha mo yung sentro, doon mo lagay yung isa. Tapos kunan mo ulit ng sentro yung dalawa. Yung kalahati, doon mo lagay yung isa. Kunan mo ulit ng sentro yung isa, doon mo ulit lagay yung isa. Tapos yung dalawa,
Ito sa magkabilang dulo. Yung flooring, yung I-beam flooring niya. Ganun lang yun. Simple mathematics. Para yung ano eh, yung kantang My pledge of love cannot be broken eh. Yan, ginagrinder nila yung mga pinagputulan kasi may matatalas yun. Tapos nila yung I-beam. Pag naipatong nila yan, i-spot nila yan, tapos saka ito weld. Kukunin yung gitna niyan. Tapos itapat nila doon sa gitna din yung chassis, yung cross member niya, gitna ng cross member. Tumahimik ka, wala nang nag-grinder. Ang mga maggagawa dito, 4 na Indonesia, 1 Bangladesh, tapos 3 Indiano, 1 Pilipino. 4 na Indonesia, 3 Indiano, 1 Bangladesh. Wala. Tapos yung forma nila Pilipino. Tapos meron pa sila isa dito ano, yun naman kay ano, yung Latero, bodybuilder Latero. Pero minsan tumutulong din siya dito pag walang ginagawa doon, paglalatero at saka pag bodybuilder. Lima yan, 5 ganyan. Yan, I-beam ng flooring. Ayan, naipatong na nila yung 5. Tapos spot, tapos full weld.
pinapal-weld na nila yan. Ayan. Tapos pag na-full weld na yan, papatungan na yan ng checkered screw, na steel plate. Ayan. 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 Checkered steel plate. Yan ay papatong nila dyan. Tapos lalagyan nila ng gulong dyan sa ilalim, gulong doon. Tapos yung frame ng wall nya ay ito. Yan. Yan yung frame ng wall nya, yung kahabaan. Yan, dalawa yan. Tapos ito yung luwang nya, yung frame ng wall yan. Dalawa din yan. Wala ng bintana, tinanggal na, pintuan na lang. Yan. Yan na. Tapos na siya nalagyan flooring, checker steel plate, tapos may frame wall. Malabo frame wall. Yun na lang yung pinto nya, maliit na. Yan. Yan. Pinaliit nga kasi yung pinto. Tapos wala na siyang bintana. Aircon na lang yan eh, liit. Yan yung maliit na butas na yan. Aircon na lang maaaring ko yung kakabit dyan. Tapos napinturahan na rin yung ilalim nyan, yung mga pinagkabitan na ng sahig. Yung chassis na lang ang pipinturahan, natitira yung chassis. Hindi pa, wala pang pintura yung chassis nila. Pero yung mga pinagkabitan ng checkered steel plate, may pintura na yan. Yun lang mga pinagweldingan ng, hindi pa uulitin pa siguro ng pintura yung mga pinagweldingan. Yan na, wala pa siyang pintura eh. Pero yung chassis wala pa rin, uulitin pa siguro ng pintura yung mga pinagweldingan. Kasi baka kalawangin yan eh. Ayan. Lalagyan niya ng gulong dyan. Yan yung turntable niya. Lalagyan niya ng gulong dyan. Isa. Tapos dito isa. Ang ilalagay dyan gulong ay ito. Ito. Ganito yan. Ganito yung ilalagay dyan gulong. Yan. Yan. Dati yan ganito. Meron siyang differential. Pinutol nila yung differential, tapos pinugtungan ng turbo na lang. Kasi ito binili nila, sira na yan. Tinatig nila yung differential kasi medyo maigsi yung luwang nya, medyo makipot. Dinugtungan nila ng medyo mahabang turbo para medyo lumuwang siya. Ayan. Ayan. Bago na yung gulong. Ayan, yung pinagdugtungan na yun. Ayan. May frame na yung wall nya. Nakabitan na lang yan ng yung yero, color roof na puti. Puti yung yero nya. Tapos plywood sa loob, double wall, tapos bubong,
tapos kisame, tapos yung pintuan, tapos yung dalawang axle dyan, yung isa sa kabila may isang axle na, isang axle pa kailangan, tapos pipinturahan, bintana niya maliit, tapos na. Yan yung paggagawa ng frame ng wall nya. Yan yung kahabaan ng frame ng wall nya. Yan. Yan yung ano nila, pattern ng wall nila. Pag hindi mo nilagyan ng pattern yan, sasala sa sukat. Pag binilding mo yan, bumabaloktot yung bakal, kaya kailangan may pattern ka. May mga stopper yan, yung mga pattern mo yan. Ganyan ang pagpapabrikit. Yan naman yung ano, yung luwang na yan yung pattern ng wall nya. Pattern ng wall frame. Kailangan nga lagyan, magkaroon ng pattern, kasi pag hindi nilagyan ng pattern ng wall frame, pag nagpabricate, bumabaloktot yung bakal, kaya kailangan may pattern. Ayan o, nilalagyan na siya ng kisame. Una nilang lagyan ng kisame at saka plywood sa loob. Tapos pag natapos na yun, sa labas naman nilalagyan ng color roof, bubong tsaka dingding yung color roof. Kaya kagaya nyan, ganyan ang mangyayari dyan, ganyan. Pero ito, wala na tong bintana, pintuan lang. Ayan. Itong pinapwestuhan ko, ito ay tapos na. Dinadagdagan lang nila ng ano to, ito bahay hinagpisan, itong aking pinapwestuhan. Nilalagyan nila ng lababo. Ayan. Ito na yung lababo. Ito. Ayan. Yan, 8 yan, 8. Ito ay 4 na shower at 4 na kasilyas. Wala na siyang tag. Semento lang. 4 na shower, 4 na kasilyas. Yan, may gripo lang sa kasilyas. At pintuan. Ayan. Ito ang shower sa bukana. Ayan. Ayan, shower. Tapos may gripo. Ito ay pinalagyan nila ng kisame. Dati wala yung kisame. Pinalagyan nila. Ang lababo. Yun, tinaas na uli nila yung isang plywood. Nalagyan nila ng kisame.
na uli. Yan o. Oh. Kinakabitan na uli nila ng kisame. May kisame na uli. Nagkakabit kami ng tobo doon sa ilalim. Yan, inuuna nilang lagyan ng kisame at saka double wall sa dingding. Pagkatapos niyan, double wall at kisame, lalagyan nila ng yero sa labas, dingding, saka bubong.